Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Okay, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, nagsisimula ng umulan. Amen? Salamat sa Diyos, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tingnan niyo ang inyong katabi. Tingnan niyo katabi ninyo. Yan. Tapos tanongin ninyo, masarap bang maging bata? Tanongin niyo nga. Masarap bang maging bata? No? Lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. No? Napakasarap maging bata. No? Lalaro ka, di ba? Tapos marami kang kaibigan. No? At ang buhay mo ay talaga namang napakagaan. Ano? Kasi takbo ka ng takbo. Di ba? Kapag napagod, tutulog. Pag natulog, pag nagising, laro na uli. No? Napakasarap maging bata. No? At hindi lang yan, nung tayong bata, pala kaibigan tayo, di ba? Madali tayong magtiwala, no? At hindi lang yun, nung tayo'y bata pa, talaga naman, hindi natin malilimutan ang kabaitan ng mga magulang sa ating lahat. Tama po ba? Bakit ko nasabi yan? Sapagkat sa ating mabuting balita ay napakinggan natin na ang Panginoong Hesus, nang minsan siya ay nangangaral, ay nagpunta ang mga magulang ng mga bata, no? Pinapunta ng mga magulang yung mga bata kay Jesus para basbasan. Subalit nagalit ang mga alagad, no? Sinaway nila ang mga bata. Siguro sa pag-iisip ng mga alagad, ay itong mga batang ito ay nakakaistorbo, no? Ay nangangaral ang Panginoon ay nagalit ang Panginoong Hesus. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Sapagkat ang ating sasaliksikin ang kasaysayan ng ating mabuting balita at yung kultura ng mga Hudyo, ang ginamit dito na salita na sa bata, no, sa Grego ay paidon. At kapag sinabing paidon kay bata, wala kang sinabi sa lipunan. You are nothing. You are nobody. Wala kang boses, no?
Hindi ka in, isinasantabi ka. Pwede ka nga ipagbili nun eh. Kumbaga, ang mga bata, nung unang panahon, wala, para ka lang isang bagay. Kaya ganun na lamang ang turing ng mga nakakatanda sa mga bata. Diyan ka sa tabi. Subalit, ito'y sinira ng Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, sa mga katulad nito, naghahari ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga bata ay napakalaki ng kanilang pagtitiwala. Sabi niyo nga, pagtitiwala. Ay, natutulog ulit. Sabi mo sa katabi, magtiwala ka. Sapagkat yan yung mga bata, no, pag sinabi ninyo upo, upo yan. Pag sinabi mo sa bata, diyan ka sa tabi, diyan ka sa tabi. No? Napakamasunurin. No? At hindi lang yun. No? Kapag sinabi nito na, babalikan ka ni mama, babalikan ka ni papa, maghihintayan. Ganyan mapagtiwala ang mga bata. At yan ang hinahamon ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig hanggat hindi kayo tutulad sa bata, hanggat hindi niyo matutularan ang pagtitiwala ng mga bata, hindi mapapasa inyo ang kaharian ng langit. Sapagkat ang Panginoong Jesus, siya ang pinakamagandang modelo ng pagkabata. At tayo hinahamon ni Jesus na maging bata. Hindi po batang isip, kundi yung ugali ng isang bata na magtiwala lagi sa kagustuhan ng Ama. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Santiago, sa sulat ni Apostol Santiago, pinapaalalahanan tayo, kung ikaw ay nalulungkot, magdasal. Kung ikaw ay masaya, magpuri ka sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Tawagin ang matatanda ng simbahan, ipanalangin at pahira ng langis upang sila ay gumaling. Kung merong nagkasala sa inyo, sabihin ninyo sa inyong kapwa, sabihin niyo sa inyong kapatid, upang sa ganon kayo ay magpatawaran. Ay anong tinuturo sa atin ng unang pagbasa? Simple lang, no? Kapag tayo'y may pagtitiwala sa Diyos, anumang nangyayari, maganda man o hindi, kapag tayo'y inilalagay ang aking sarili sa kamay ng Diyos, laging may magandang mangyayari. Amen? Sapagkat katulad ng isang bata, laging ang outlook niya ay maganda. Sapagkat yan mo mga bata, kapag yan ay naglalaro at siyempre hindi maiiwasan, ang mga bata ay magkakaroon ng kaaway, di ba? Ano sasabihin ng bata? Ay, hindi na tayo bate. Yan. Ay bilang ka lang ng 10 segundo, batiin na ulit yan. Tinan mo nung tayo tumanda, hindi na tayo bate. Hanggang kamatayan, hindi tayo magbabati talaga. Bay, nakakahiya. Hindi, pinatutukuyan din ito na ang mga bata ay napakaganda ng relasyon sa kanilang mga nakakatanda. Lalo tigit sa kanilang mga magulang. At itong tinuturo din sa ating mabuting balita, no? Si Jesus, napakamasunurin. Hindi lang siya mapagtiwala sa Ama, kundi siya din ay naging masunurin. Kaya nga tayo nagdidebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pasan-pasan niya ang krus, no? Sumunod siya, sabi nga ni San Pablo, he was obedient until death. No? Naging masunurin siya sa Ama. At yung kanyang pagiging masunurin sa Ama ay nagbigay sa akin ng kaligtasan at kaligtasan nating lahat. Yan ang itinuturo ng mabuting balita. Kaya tama yung sinabi, kaya nga nung tinanong ko, masarap maging bata? Oo. Subalit yung aking paalaala, oo, kapag tayo'y tumatanda na, huwag nating kalimutan ang mga ugali natin nung tayo'y bata pa. Sapagkat kung minsan nung tayo ay tumanda na, nalimutan na lahat, ultimo pagtitiwala, ultimo pananampalataya, humihina na nung tumanda. Ay tayo tinuturuan ng mga bata. Ang mga bata ay napalaki ng pananampalataya. Napakalaki na kanilang pagtitiwala. Ang mga bata ay masunurin.
Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, yan ang ating hihilingin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Na nawa ang mga ugali ng isang bata ay manatili sa puso ko at manatili sa aking isipan. Na sa aking pagtulad sa mga bata, sa ugali ng mga bata, no? Hindi yung childish, ang aking sarili mabuksan sa magandang regalo ng pong Jesus Nazareno. At anong regalong iyon? Ang kaharian ng langit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.